Ang Project Freedom ay pangdepensa ang katangian. May limitadong saklaw at tagal, at may layuning protektahan ang inosenteng komersyal na barko laban sa agresyon ng Iran. Hindi kailangang pumasok sa tubig o himpapawid ng Iran ang puwersang Amerikano. Hindi kami naghahanap ng gulo. Pero hindi dapat payagan ng Iran na hadlangan ang mga inosenteng bansa at kalakal sa pandaigdigang daanan ng tubig. Ang Iran ay malinaw na agresor, nanggugulo sa mga sibilyang barko at nagbabanta sa mga mandaragat ng iba't ibang bansa. Walang pinipili at tinagamit ang mahalagang lagusan bilang sandata para sa sariling kita, kahit sinusubukan lang. Sa matagal na panahon, ang Iran ay nanggugulo sa mga barko, nagpapaputok sa mga sibilyang tanker mula sa iba't ibang bansa, at sinusubukang magpatupad ng sistema ng paniningil. Ang plano ng Iran na isang uri ng international na pang-ingikil ay hindi katanggap-tanggap. Matatapos na yan sa Project Freedom. Dalawang barkong komersyal ng US at mga Amerikanong destroyer ay ligtas na nakatawid sa pipot, patunay na malinis na ang daanan. Alam nating napapahiya ang mga Iranian dahil dito. Sinabi nilang kontrolado nila ang kipot. Hindi totoo yon. Kaya ang mga barkong Amerikano, komersyal o militar, ang unang humarap sa panganib, gaya ng nakasanayan ng mga Amerikano. Ngayon, daan-daang barko mula sa iba't ibang bansa ang nakapila para dumaan. Ang CENTCOM at mga kaalyadong bansa ay aktibong nakikipag-ugnayan sa daan-daang barko, kumpanya ng pagpapadala at mga kumpanya ng siguro. Lahat ng mga barkong ito mula sa iba't ibang panig ng mundo ay gustong makaalis sa bitag ng Iran na kanilang kinasadlakan. Bilang direktang regalo mula sa Estados Unidos para sa mundo, nagtayo kami ng makapangyarihang pulang, puti at asul na pananggalang sa ibabaw ng kipot. Ang mga Amerikanong destroyer, suportado ng daan-daang fighter jet, helicopter, drone at surveillance aircraft, ay nagbibigay ng buong panahong pagbabantay sa mapayapang komersyal na barko. Maliban siyempre sa mga barko ng Iran, kaya naman nananatiling mahigpit ang aming blockade. 6 na barko ang nagtangkang tumakas sa blockade mula sa mga daungan ng Iran na magsimula ang Project Freedom. Ngunit lahat ay napilitang bumalik. Hindi lang ito estratehiya, kundi makataong hakbang din. Sa pagwasak sa illegal na pagsakal ng Iran, pinoprotektahan natin ang buhay at kabuhayan ng mga marinero mula sa 12-12 ng bansa. Sinisiguro ang pandaigdigang ruta ng enerhiya at iniiwasan ang kakulangan na pinakaapektado ang mahihirap. Mulay, dinagamit ng Amerika ang lakas nito upang tulungan ng iba. Tinatangkang sakupin ng Iran ang mundo. Sa natitirang puwersa ng Iran, kung umatake kayo sa tropang Amerikano o komersyal na barko, haharap kayo sa matinding lakas militar ng Amerika. Malinaw ang sinabi ng Pangulo tungkol dito. Mas nais namin na mapayapang operasyon, ngunit handa kaming lumaban para protektahan ang aming mga tao, barko, eroplano at misyon. Sa Iran, hayaan ninyong malayang makadaan ang mga sibilyang barko. Ang katubigang internasyonal na ito ay pag-aari ng lahat ng bansa, hindi ng Iran para buwisan, singilin o kontrolin. Sa ating mga katuwang, kaalyado at sa buong mundo, pansamantala lamang ang misyong ito para sa atin. Sabi ko noon, mas kailangan ng mundo ang kipot na ito kaysa sa atin. Pinapakalma natin ang sitwasyon para bumalik ang kalakalan, pero inaasahan din namin kikilos ang mundo. Sa tamang panahon at sa lalong madaling panahon, ibabalik namin ang responsibilidad sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa mga Amerikanong gumagawa ng misyong ito ngayon. Ang inyong tapang kahandaan, walang kapantay na profesionalismo at katumpakan ang dahilan kung bakit mas magaan ang pakiramdam ng mundo ngayon at araw-araw. Kayo ang pinakadakilang puwersang pandigma sa kasaysayan ng tao na walang kapantay. Nagsimula na ang Project Freedom. Muling dadaloy ang kalakalan at muling nangungunang Amerika ng may lakas, linaw at layunin para sa kapakinabangan ng buong mundo. Hindi matitinag ang ating determinasyon. Pagpalain ng Diyos ang ating mga sundalo at pagpalain din ng Diyos ang makapangyarihang hukbong dagat ng Estados Unidos. Ginoong Tagapangulo, sa inyo na po. Salamat Ginong Kalihim at magandang umaga sa lahat. Salamat sa inyong pagdalo. Noong linggo, sa utos ng Pangulo, sinimulan ng CENTCOM ang proyektong kalayaan na may layuning mapadali ang ligtas na pagdaan ng mga internasyonal na komersyal na barko sa kipot ng Hormuz.
Sa nataraang 7 linggo, paulit-ulit nagbanta at umatake ang Iran sa mga barkong komersyal sa Kipot para maputol ang kalakalan at masira ang pandaigdigang ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagharang sa isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa mundo, na isang mahalagang ruta ng pagbiyahe para sa halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang konsumo ng langis, ginagamit ng Iran bilang sandata ang pandaigdigang supply chain. Hindi pinapansin ng aksyong ito ang mga karapatan sa paglalayag at batas ng dagat at sinusubukan ng rehimen ng IRGC na gawing bihag ang pandaigdigang ekonomiya. Hayanin niyong bigyan ko kayo ng update tungkol sa mga nagdaang araw ng mga aktibidad. Kung titingnan ninyo ang mapa, gaya ng sabi ng kalihim, itinatag ng Estados Unidos ang Project Freedom para buksan ang Strait of Hormuz. Itong grapikong ito ay nagpapakita ng mga armadong aksyon na sinubukan o ginawa ng mga Iranian laban sa reyon. Ipinapakita ng berdeng at asul na tuldok ang mga grupo ng mga barkong pangkargang komersyal at mga tanker. At ang Estados Unidos ay nagtatag ng malaking presensya sa Kipot dito upang maibalik ang malayang daloy ng kalakalan habang patuloy pa rin ang blockade sa silangang bahagi. Ipinapakita ng mapa ang mga halimbawa at sample ng mga pag-atake ng Iran laban sa mga komersyal na barko sa Kipot, pati na rin sa Gulf of Oman at sa itaas ng Arabian at Arabian Gulf. Mula nang ianunsyo ang tigil putukan, 9 na beses na nagpaputok ang Iran sa mga komersyal na barko, sinamsam ang 2 container ship at inatake ang puwersa ng US ng mahigit 10 beses na lahat ay nananatiling mas mababa sa antas ng muling pagsisimula ng malalaking operasyong pangkumbat sa puntong ito. Mapikita mo rin ang mga tanker at kargamentong barko sa blockade line ng US gaya ng nabanggit ko. Dahil sa walang pinipiling pag-atake ng Iran sa buong rehiyon, kasalukuyang may 22,500 na mga marinero na sakay ng mahigit 1,550 na komersyal na barko na naipit sa Arabian Gulf at hindi makatawid. Bukod sa pag-atake sa komersyal na paglalayag, patuloy ding inaatake ng Iran ang mga kalapit bansa nito. Kahapon lang, inatake ng Iran ang Oman ng 1 beses, at ang UAE ng 3 beses, kabilang na ang pag-atake sa Fujairah Oil Terminal na matagumpay namang napigilan. Nagpakawawala sila ng cruise missile, drone at maliliit na bangka laban sa US forces na nagtatanggol ng komersyal na paglalayag sa mga kipot, ngunit matagumpay na napigilan ito ng mga helicopter na MH-60 ng US Navy at mga helicopter na AH-64 Apache ng Army. Mas tahimik na yon, hayaan kong ilarawan pa ng kaunti ang operasyong depensiba para sa inyo. Ayon sa kalihim, idinisenyo ang Project Freedom para protektahan ang komersyal na paglalayag, ibalik ang daloy ng kalakalan sa Kipot at panatilihin ang kalayaan sa paglalayag. Nagtatag ang CENTCOM ng isang pinalakas na security area sa timog na bahagi ng Kipot na ngayon ay pinoprotektahan ng mga puwersa ng US sa lupa, dagat at himpapawid upang matulungan na pigilan ang karagdagang agresyon ng Iran laban sa mga komersyal na barko. Gusto kong magbahagi pa tungkol sa kakayahan ng US pero para sa seguridad, hindi ako magbibigay ng tiyak na detalye. Sa dagat, ang mga guided missile destroyer at barkong pandigma ay nakatatuklas at nakakasawata sa mga banta ng Iran tulad ng mabilis na bangka at one-way attack drone. Sa himpapawid, mahigit 100 fighter attack aircraft at iba pang mga aeroplanong may piloto at walang piloto na ikinukoordina ng ika-82 Airborne Division ay nasa air 24 na oras bawat araw. Nagbibigay ng depensibong pagbabantay para sa pinatibay na sonang panseguridad at mga daanan papunta rito na aking tinalakay. Ang malapuwersang ito ay binubuo ng mahigit 15,000 mga Amerikanong miyembro ng Sandatahang Lakas at nagtatag ng lokal na kontrol sa himpapawid at dagat upang maprotektahan laban sa mga banta mula sa Iran. Ang mga komersyal na barkong dumadaan sa lugar ay makakakita, makaririnig, at sa totoo lang, mararamdaman ang lakas militar ng US sa paligid nila sa dagat, sa himpapawid at sa radyo. Ngayong umaga, tulad ng nabanggit, 2 mga barkong pangkalakal na may bandilang US na ang dumaan at inaasahan naming mas marami pa sa mga susunod na araw.
Sa itaas ng gulpo, nagpapatuloy ang US Naval Forces Central Command sa pagtukoy at pagpigil ng banta. Bukod sa Project Freedom, handa pa rin ang CENTCOM at pinagsamang puwersa na ipagpatuloy ang malalaking operasyong pangkombat laban sa Iran kung iutos. Walang kalaban ang dapat magkamali ng akala na ang aming kasalukuyang pagpipigil ay nangangahulugan ng kakulangan sa determinasyon. At sinabi ng Pangulo, tulad ng sinabi ng kalihim, na ngayon ang tamang panahon para sa mga may interes sa kipot na tumulong. Bago ko ibalik ang salita sa kalihim, nais kong bigyan diin ang isang bahagi ng ating pinagsamang puwersa ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga paratrooper ng ika-82 Airborne Division ng US Army. Kapag kinakailangan ng Pangulo o kalihim ng mabilis at malakas na puwersang militar sa CENTCOM o iba pang lugar, All-American Division ang tumutugon. Ang ika-82 ang pangunahing puwersa ng bansa para sa mabilisang tugon at maaring ma-deploy ilang oras matapos makatanggap ng abiso. Kayang gampanan ng mga paratrooper ang anumang misyon sa kahit anong kapaligiran, laging nagsasanay at handang tumalon mula sa Air Force eroplano papuntang labanan at sakupin ang mahahalagang lugar. Kung iutos, gaya ng ginawa ng mga naunang henerasyon nila sa Sicily at Normandy noong ikalawang digmaang pandigdig. O para tiyakin o bigyang daan ang pagpasok ng mga susunod na puwersa sa operasyon tulad ng ginawa nila sa Grenada o Panama. Kaya nilang magsagawa ng mga misyon mula kontra-insurhensya hanggang kontra-terorismo at pagpapakita ng lakas, gaya ng paulit-ulit nilang nagawa sa kasaysayan ng dakilang dibisyong ito. Kaya nila itong gawin dahil mahusay silang sinanay, may tamang kagamitan, magaling ang pamumuno, at matatag ang kanilang espiritu. Lahat ng Amerikanong paratrooper. Bawat isa sa kanila ay kusang loob na nagboluntaryo para sa papel na ito. Nagboluntaryo na sumailalim sa airborne training at nagboluntaryo na maglingkod. Ngunit ngayon, ang dibisyong ito ay lampas na sa pagiging pormasyon para sa pilitang pagpasok. Halimbawa, ngayong araw lang, naroon sila na nagko-coordina, nag-i-integrate at nagsisynchronize ng mga puwersa sa lupa, himpapawid, kalawakan, dagat at cyber gamit ang lahat ng Joint All-Domain Command and Control. Gumagamit sila ng next-generation tactical networks na may AI na tumutulong sa intelligence at operasyon at tuloy-tuloy nilang sinisynchronize ang mga epekto nito bilang suporta sa Project Freedom habang tayo ay nag-uusap. Ang walang humpay na pagtutok sa technical na inobasyon ang nagbibigay daan sa mga kumander sa larangan na makita, maramdaman at maunawaan ang mga oportunidad na nasa harap nila. Kasama ang mga panganib upang makagawa ng matalinong desisyon sa target na lugar. Sa tapang, tiyaga at tibay ng loob, ibinibigay nila ang lahat araw-araw. Tuwing tinatawag ng bayan, agad silang tumutugon. Nagpapasalamat kami sa kanilang serbisyo at pamumuno. Panghuli, bago ako magtapos gaya ng madalas kong gawin, nais kong alalahanin ang ilan sa ating mga nasawi. Ngayon, inaalala natin sina Sergeant William Rivers, Espesyalista Brianna Moffett, at Espesyalista Kennedy Sanders ng 718th Engineering Company, U.S. Army Reserves, mula sa Fort Benning, Georgia. Trahedyang napatay sila noong Enero 28, 2024 nang atakihin ng isang proxy force na suportado ng Iran sa Tower 22 sa Jordan. Patuloy nating inaalala ang kanilang alaala. Inaalala natin ang kanilang mga pangalan. Inaalala natin ang kanilang mga pamilya. Kaming kalihim ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng tropang nakadeploy na nagseserbisyo sa bansa. Ibabalik ko na po sa inyo, Ginoo. Salamat. Tatanggap kami ng tanong. Sige, magtanong ka. Salamat. Alexandra Andersol, One America News. Ginoon Kalihim, sa tingin niyo po ba malaking banta pa rin ang natitirang maliit na flotang ito ng mga bangka o abala na lang itong dapat pamahalaan? Ano po ang inyong mensahe sa mga nagsasabing walang estratehiya ang US sa misyong ito? Sa totoo lang, anumang banta ay kailangang seryosohin. Tulad ng 6 na attack boats na binanggit ng chairman, agad nila itong hinarap at inaksyonan bago pa maging banta sa mga barkong pandigma ng Amerika. Ang mga maliliit na sasakyang pandagat na lang ang natitira sa Iran. Ang kakayahan nilang makalapit sa isang destroyer na may mga kakayahan na tulad ng sa atin ay limitado, pero sineseryoso natin ito at.
Gagawin natin ito ng mabilis at gamit ang puwersa. Hindi natin hahayaang lumaki ang banta. Ngayong umaga lang, nakatutok pa rin ang ating estratehiya. Sa Project Freedom, hindi namin hinahayaan ma-distract ang sarili namin. Isa itong hiwalay at, bukod na pansamantalang, pagsisikap na balak naming ipasa sa mundo. Ipinahayayag ng mundo ang kagustuhang maging bahagi nito, tulad ng madalas mangyari. Kailangan ang pamumuno ng Amerika. Handa ang Pangulo magpadala ng komersyal na barko, destroyer, magbigay ng pulang, puti at asul na proteksyon at hikayatin ang mundo na kumilos. Dahil sa huli, ang daan ng tubig na ito ay, gaya ng sinabi ko, mas mahalaga para sa natitirang bahagi ng mundo at kailangan nilang magkaroon ng kakayahang ipagtanggol ito. Kaya sa tingin ko, ito ay refleksyon ng isang napakalinaw na estratehiya talaga dito mismo. Magandang umaga, Ginong Kalihim, Ginong Tagapanggulo, David Zier, Real America's Voice. Gusto ko po sanang itanong kung sa mga lumubog o natukoy na mabilis na bangka, may nakita ba kayong armas na mas malaki sa maliit na AK-47 o anti-ship cruise missiles? At ang pangalawa kong tanong, kung may pagkakaiba ang IRGC at Tehran, may paraan ba para kumbinsihin ang Tehran na payagan tayong tugisin ang IRGC na gumagawa ng mga pag-atake na ito nang hindi nilalabag ang tigil putukan? Ngayon, kahit anong lumapit sa ating mga sasakyang pandagat, kailangan nating ipagtanggol ang sarili. Hindi ko rin alam ang eksaktong armas sa mga mabilis na bangka na yon. Maliliit na armas lang, walang makabuluhang armas sa mga mabilis na bangka. Mga rifle o maliliit na machine gun. May ilang maliliit na coastal cruise missiles din na pinabagsak. Kaya sa tingin ko, may kaunting kaguluhan sa mga unang bahagi nito na tinugunan agad ng ating mga destroyer. Nakikipag-ugnayan kami, hayagan at palihim, sa mga Iranian para payagan ang depensibong operasyon na ito para sa kapakanan ng mundo. May ilang mga aksyon ng IRGC minsan na lumalampas sa mga hangganan ng kung ano ang maaring gusto ng mga Iranian negotiator. Trabaho nila na pigilan yon at gumawa ng kondisyon para sa kasunduan. Diba? Hindi ko nabanggit pero nangyayari na yon. Kaya ang Iran gawin ang kasunduang iyon, pero sa Project Freedom pinapakita nating hindi nila hawak ang kipot. Alam natin na napapahiya ang Iran dahil nananatili ang blockade at naipapadaan natin ang mga barko at tutulungan nating makapagpadala ron ng mga barko ang buong mundo. At kung sila ang mapipilit, alam ng buong mundo kung sino ang gumagawa nito. Hindi tayo. Handa tayong buksan ito. Iran ang may gawa. At nadudulot yon ng problema para sa kanila. Sana ay makipagkasundo sila. Salamat, sir. Una kong tanong para kay General Kane, Mary Margaret ng Daily Wire. Sinabi niyo na ang mga pag-atake ng Iran ay hindi pa umaabot sa antas para muling simulan ang malalaking operasyong pandigma. Ano po ang antas na iyon? Para kay Sekretarya Hagzef, may alalahanin pa ba tungkol sa mga mina sa Kipot? Pwede niyo rin bang linawin ang mga ulat tungkol sa mga kamikaze dolphin na nabalitaan namin? Di ko pa narinig ang kamikaze na dolphin. Parang pating na may laser beam, di ba? Ang desisyon sa muling pagsisimula ay politikal at hindi ko saplaw. Sa tingin ko, mababa pa lang ang antas nito, paminsan-minsang putok na panggugulo lang sa ngayon. Pakiramdam ko kumakapit sa patalim ang Iran para may magawa sa timog na panig. Sa tanong mo, David, watak-watak pa rin ang kanilang command at control na estruktura. At sa tingin ko, nahihirapan silang mapanatili ang kontrol sa mga mas mababang antas sa dulo. Pero sa ngayon, mababa pa rin ang antas ng aktual na putukan.